Good day, everyone, and welcome to Global Weather Watch Podcast. I'm Riza Nicole Colala, along with Jillian Manaloto, and our topic for today is about El Nino. So magandang umaga mga kaibigan. Ngayon ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang El Nino. So partner, ano nga ba ang El Nino? partner. Ang El Nino, ito yung parang, alam mo yung mainit na daloy sa tubig. Okay. Kumbaga, kapag nagkakaroon ng El Nino, yung temperatura sa ilalim ng tubig is parang umiinit siya, parang agad siyang nagkakaroon ng high temperature. So, bakit nga ba ito nagdudulot ng El Nino? Bakit siya tinawag na El Nino? Ba't siya umiinit? Kasi nga, yung isang hangin, kumbaga, sa hangin, binabago nito yung temperatura. At the same time, yung hangin na to, ito yung parang nagsisilbing daloy kung bakit nagiging high yung temperature. Kaya yung buga ng hangin sa atin sa iba't ibang lugar, umiinit siya. Okay. So paano nga ba nagkakaroon ng El Nino? So ano nga ba yung pinagkaiba ng normal weather kesa sa El Nino, partner? Ganito yan, partner. Ang normal weather, sakto lang ang temperatura. Sakto lang ang init. Sakto lang yung temperaturang binibigay niya sa dagat. Ngunit kapag nagkakaroon ng El Nino, mas tumataas yung temperatura, mas umiinit, kaya nagkakos ng El Nino. So, ang pinaka-main na naapektuhan sa pagkaroon ng El Nino ay yung mga magsasaka natin. Dahil sa El Nino, nagkakaroon ng pagtuyot ng mga lupa at nadadama yung mga pangkabuhayan nila. So, partner, hindi lang pala mga farmers yung naapektuhan sa tagtuyot nito. Ano? Yes. Kumbaga, naapektuhan din yung other na agricultural resources, at the same time yung mga water resources, yung health. Sa water resources kasi, kaya nagiging major yung agriculture kasi sa water resource, bumababa yung level ng tubig. Yes. Kasi nga nagtutuyot yung mga dams, mga rivers, hindi ba? And then at the same time, nagkakos din to sa health. Parang kapag tagtuyot, alam mo yun, syempre sobrang init ng panahon, di ba? Nagkakos to ng dehydration, especially dyan sa mga bata. Sa mga matatanda rin, kapag tagtuyot, nauuhaw tayo, hindi ba? So, kailangan ingatan talaga natin yung sarili natin, yung health natin, lalo na pag El Nino, no? Kasi nga sobrang init, grabe, no, partner? Yes, grabe. Random ko yung init dito, guys. Oo nga eh. Grabe naman yung El Nino today, partner, yung Yes, init. grabe sobra. Kaya naman huwag na natin itong patagalin na, di ba? Kasi Oo, kahit ako, nag-iinit na rin ako. Sige, welcome na natin. Sino yung mga nag-iinitan nating guest? Oo nga. Please welcome, Ate Shanel and Ate Colleen, guys. Nice. Ah, So let's go to the Philippines perspective when they encounter El Nino. So Ate Shanel, bakit nga ba ang Pilipinas ang pinakaunang naapektuhan pag nagkakaroon ng El Nino? So, ganito kasi yan. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng dagat kung saan dito unang nagsisimula ang init. At dahil doon, nagkakaroon ng tagtuyot at doon, naapektuhan ang ating mangingisda at magsasaka dahil na rin sa kakulangan ng water resources. Yes, tama. tama naman si Ate Shanel, no, Yes. partner. Talaga yung Pilipinas, masyado siyang nalilimit kapag El Nino na, no? So, dumako naman tayo kay Ate Colleen, dito naman tayo. So, Ate Colleen, ano naman yung mga sectors sa Pilipinas na laging naapektuhan, kumbaga? So, yung unang-una is yung agricultural sector. Alam naman natin na dito nakukuha yung mga panghanap buhay ng mga ibang tao at yung mga pagkain natin sa pang-araw-araw tulad ng mga palay, yung mga prutas at yung mga vegetable na inaani. So, pangalawa is yung water supply sector naman ay dito yung mga farmers, yung mga ibang farmers is medyo nahihirapan dahil sa kakulangan ng water supply. Like halimbawa pag nag-aani sila, pag nag-aani sila ng mga iba't ibang pwedeng anihin. Yung pangatlo naman is yung fisher sector. Dito naman is yung mga isda is nahihirapan silang magpakita or Sobrang init, no? kasi sobrang init sa And karamihan din sa kanila is namamatay na nga sa dagat dahil nga sa init ng temperatura. So, ano nga ba yung matutulong ng community natin, kumbaga, no? Una-una sa lahat, kailangan nating mag-conserve ng water. Siyempre, kailangan natin mag-prepare, di ba, guys? Yes. Kasi, lalo na, tagtuyot yung pinag-uusapan natin. So, siyempre, kailangan natin ng maraming tubig, lalo na sa mga, ayun na nga, sinabi nila Ate Colleen and Ate Shanel, para sa mga farmers, para hindi sila
nakukulangan sa water resources kapag nagtatanim sila. Ano ba? Like for example, kailangan na lang, of course, stay informed. Dapat, tinututukan na nila lagi yung weather. Siyempre, ang mga gulay, ang mga prutas, ang mga inaani nila, kailangan lagi silang nakafocus sa weather dahil nga, hindi natin alam. Baka bigla-bigla bukas uminit na naman ang Yes, sobra. dahil nga diba? hindi rin natin masasabi yung pagbago-bago ng panahon, Oo. partner. So, masasabi natin na possible na ngayong araw maulan, ngayong araw biglang init. Tama. So, kailangan ng mga farmers natin may mga naka-ready nga rin naman silang resources ng water. Just in case na ganun nga, may unexpected na pagkaroon ng pag-init or pagkaroon ng pagtuyot ng mga lupa. Gayon pa man, isa rin sa mga naapektuhan dyan yung mga mangingisda nga. Gaya nga ng sabi ko kanina, may mga isda na namamatay na mismo sa dagat. And dahil nga may mga lawa din na natutuyuan kung saan ang mga tao sa Pilipinas, ang pangunahing hanap buhay nila ay yung pangingisda nga rin. So ngayon, kapag nawalan tayo ng tubig, na ubusan tayo ng resources ng water, malaki talaga magiging epekto sa Pilipinas. Yes, tama ka dyan, partner. So ang El Nino ay hindi normal na temperatura o klima. At hindi rin natin ito maiiwasan. So paano nga ba natin ito masusolusyonan? Through proper planning, water conservation, and community cooperation, the negative effects of El Nino can be minimized. Thank you so much, Ate Shannon and Ate Colleen, for joining us today. And yes, and maraming salamat din sa pagbigay nyo ng kaalaman nyo about sa El Nino and sa mga na-experience nyo rin. And kinagagalak namin kayong mapunta dito at ma-interview at kasama namin kayo sa aming live podcast. Thank you for watching Global Weather Watch Podcast. Don't forget to Like, Share! And subscribe!